welcome back to Good Morning Boss. Ito naman, pag-uusapan natin kung June 12 Independence Day. Ito naman, June 14 ay isa-celebrate natin yung World Blood Donors Day kung saan ito po ay pangungunahan ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Para po pag-usapan yan, makakasama natin this morning. Let us all welcome Dr. Melvin Jude Katapang, Pathologist Donor Management Section. Good morning, Doc. Good morning po sa inyo at good morning po sa ating mga televiewers. Doc, siguro pag-usapan po muna natin ngayon yung need nga po natin for blood donors ngayong itong darating na event natin. Kasi ang iniisip ng tao ay koonti ang supply ng dugo na meron tayo. Pero this is not true dahil kumbaga it's sustained naman kumbaga ang supply na meron tayo. Bale po, sa June 12 to 14, meron po kaming celebration ng World Blood Donors Day sa Fisher Mall sa Quezon Avenue, Quezon City. Okay, World Blood Donors Day is the day that we celebrate the donors which save lives, and at the same time, it is para ma-spread yung advocacy po ng magiging volunteer blood donors. Okay, bali po kasi yung pong tina-target po is yung sustainability po ng blood sa buong Pilipinas. Ang sabi po ng WHO is we should have convert 1% of the entire population to para maging volunteer blood donors. So kung ang Pilipinas po ay may 100 million, tama po ba ako? Kung 100 million po ang Filipinos, dapat po 1 million Filipinos po ang maging regular, hindi lang po isang beses sa isang taon, kundi regular blood donors para po masustain yung blood needs ng ating bansa. So, Doc, sa ngayon ba, kamusta ba yung supply ng dugo dito sa ating bansa? And of course, we're also pushing for yung nag-volunteer ka na lang, hindi through replacement. Because recently, kami, yung sa tito ko, nung na-hospital siya, kailangan niya ng blood. Pero ang ginawa, kailangan i-replace. At bumuo kami ng grupo kung saan nag-donate lahat para mabigyan ng dugo yung tito ko. So, paano na po yung proseso ngayon? Balik po kasi ang problem sa blood supply dito sa Pilipinas, medyo seasonal. May mga times na may mga buwan na marami nagdo-donate, may mga buwan na parang mas konti ang nagdo-donate. So yun po ang gusto namin mabago na maraming nagdo-donate ng dugo. And kasi po ang current practice ngayon, marami pa rin ang tinatawag na replacement blood donors. Ang replacement blood donors, yan yung mag-donate lang sila ng dugo dahil meron silang pasyente sa ospital. So yun po ang gusto namin baguhin na at ma-convert na yung mga tao into volunteer blood donors. Ano po ang definition ng volunteer blood donors? Ang sabi ng World Health Organization, ang isang volunteer blood donor ay mag-donate ng dugo nang walang inaantay na kapalit. Okay. So hindi ka babayaran ng pera, hindi ka babayaran ng bagay, at hindi ka mag-donate dahil may pasyente ka sa ospital. Mag-donate ka lang dahil gusto mong makasave ng buhay. Alright. Kumbaga, sariling initiative mo lang na mag-donate, hindi yung dahil kailangan mo mag-donate. Pero ito, Doc, kasi may mga misconception ng mga tao na, kumbaga, sa mga blood bank, binibili yung dugo. Pero this is something na, kumbaga, lilinawin natin na you just replace the blood that you get, pero yung mga fees na binabayaran, ano ba yung let me, medyo linawin lang po natin. Blood is free. Yes. Okay, pero ang binabayaran po is the processing fee and testing fee. Okay, for example, kung mag-avail ka ng dugo, kasi may merong syempre may gastos din yan, yung sweldo ng mga tao, yung testing, yung processing, etc. Pero kung ikaw ay charity patient, siyempre, makaka-avail ka ng free. Okay. Yes. Doc, I have another question. Sorry, to follow up lang. When we say replacement donor, does that mean na kumbaga, pag humingi ka ng, let's say, a certain blood type, the one you should replace is the same blood type? Pag not necessarily. Yes. Ang practice po sa mga hospitals is any blood type. Basta ma-replace lang. Pero yun nga, as much as possible, gusto na namin palitan yung replacement blood donors. Okay. Kasi nga, free naman talaga yung blood for everybody. Pero ito, Doc, tanungin na rin natin, para dun sa mga interested mag-donate ng kanilang dugo, since we're pushing nga na own initiative na nila at voluntarily itong gagawin nilang pag-donate ng dugo, ano ba yung mga qualifications at paano mo malalaman na qualified ka? So number one, dapat you should be willing, kasi volunteer blood donors na, you should be willing to save a life. Pangalawa, you should be healthy. Okay? So, dapat wala ka mga matitinding sakit, kaya ng cancer. Pag may anemia, pari ka lang hindi pwede. Actually, depende sa anemia. Kung cause ng anemia mo ay matindi, for example, meron ka palang matindi bone marrow disease or anything, hindi ka pwede mag-donate. Pag sa mga extreme lang na cases. Pero kung ikaw ay anemic din dahil kulang ka sa iron, i-correct mo lang, pwede ka na mag-donate pag okay na. Okay, pag ikaw ay
Sino pang hindi pwede mag-donate ng dugo? Yung mayroong mga, gaya kanina yung sabi ko, may mga matitinding sakit gaya ng cancer, yung may mga infectious diseases, gaya ng HIV, Hepa B, Hepa C, hindi ka na pwede mag-donate ng dugo. Yung nagkaroon ka na ng sexually transmitted disease, hindi ka na pwede mag-donate ng dugo. At yung meron pong risky sexual behavior. Okay. Pag meron po kayong, alam niyo na sa sarili niyo na meron kayong risky sexual behavior, huwag na po tayo mag-donate ng dugo kasi imbis na makatulong tayo, baka makaperwisyo pa tayo ng pasyente. Yes. Okay, Doc, I'd like to ask, when we get blood, kumbaga, pwede natin siya i-divide, kumbaga, parang may kinikwento niyo kanina, may red blood cells, yung mga platelets. So, how do we classify Yes these? po. Bale po, pag amin pong ginamit yung amin tinatawag na triple bag, pag nag-donate ka ng once, pwede, pagdating sa laboratory, pwede separate yung blood mo into components, into red blood cells, platelets, and plasma. Since ang practice po kasi dapat is component therapy. Kung anong component ang kailangan ng pasyente, yun lang ibibigay. For example, kung ikaw may anemia, ang bibigay sa iyo red blood cells. Kung ikaw ay may dengue, ang bibigay sa iyo plasma or platelets. Kung may leukemia, ang bibigay sa iyo red blood cells, plasma, platelet, depende. So, potentially, pag ikaw ang donate ng one time, you'll be helping or saving 3 separate patients. Wow. So speaking of pagdodonate ng blood, balikan natin yung 3-day event nyo, which is June 12 to 14. Magkakaroon kayo doon ng blood donation activity. So ano po yung mga mangyayari dito? Po. So June 12 to 14, again po, sa Fisher Mall sa Quezon Avenue, Quezon City, meron po, doon po namin sa-celebrate ang World Blood Donors Day. So bali po, aside from the program po, meron po tayong mga guests, may fashion show, may press conference. Aside from that, meron din pong simultaneous na 3-day blood donation activity. So, I'm inviting po lahat po ng taga Metro Manila na pumunta po sa Fisher Mall sa June 12 to 14 to donate blood and save a life. Doc, I'd like to ask, syempre, Dengue Awareness Month na rin. And so, what are we doing to help out to support this cause as well? Okay, with what you said na, kumbaga, yung mga platelets and yung plasma, kailangan din natin yan for the dengue patients especially. Bale po, on our part, being with the blood center, ang namin is to provide adequate supply of safe and quality blood. Okay, so make sure po namin na yung dugo po na nakukuha namin at binibigay sa pasyente ay safe po talaga. And, of course, para mangyari to, kailangan po maging regular blood donors po tayo, volunteer blood donors. Kasi we should do our part to help our country. At syempre, Sandro, dito na rin natin ibalita sa Good Morning Boss ang good news na kanina nakapagkwentuhan kami ni Doc na kung may lung center, heart center, ito naman recently, ilo-launch na rin ang blood center. Yes po. Ang Philippine Blood Disease and Transfusion Center po, kami po ang US hospital under the Department of Health. Balik kami po ay nag-soft launch na po kami this year and we will be fully operational within this year. Okay? Kami po ni Secretary Ona to be the premier hematology hospital sa Southeast Asia. So ang vision po natin is to able to serve all our countrymen na may hematology diseases and maybe even the foreigners, they can come here to para magpagamot. Alright. Sir, ito siguro lastly, baka meron tayong mensahe para sa mga boss natin na nais mag-donate. Ano ba yung mga kailangan nilang malaman regarding the qualifications? Kumbaga, dapat ba hindi sila kumain ng ganito katagal? Dapat ba hindi sila uminom? And manigarilyo? yung benefits na rin na pwede nilang makuha. Okay po. So, dapat po, number one, we should be willing, we should be healthy. Dapat po sa araw na yon magdodonate tayo, wala tayong infection. Wala tayong infection. Ibig sabihin, wala tayong sakit, wala tayong ubo, walang sipon. And then, at least po 50 kilos tayo. Tapos, bawal din po uminom ng alak the night before. 12 hours po ang yes. And dapat bawal din po ang manigarilyo at least 7 to 8 hours before the actual blood donation activity. Tapos, dapat po, after kayo mag-donate ng dugo, medyo relax lang po tayo ng konti. Avoid muna heavy physical activities. Avoid muna alcohol and smoking. And of course, drink plenty of water. And bawal po mag-diet after donating dugo. Dapat kumain ka lang ng tama. What about the benefits, Doc? Ano yung mga benefits maaaring makuha ng isang blood donor? Of course, ang number one benefit na amin ina-advocate is when you donate blood, you will be saving a life. Up to 3 lives. Okay, yun po ang number one benefit. At talagang sinasabi namin for volunteerism. And normally naman kasi, every 2 to 3 months, yung old blood cells mo sinisira ng liver and kidney mo, tapos ilalabas mo sa dumi and ihi. Tapos mararamdaman ng bone marrow mo na nawalan ka ng blood cells, gagawa siya ng panibago. Pero pag ikaw ay nag-donate ng dugo,
hindi na niya antayin yung 2 to 3 months. So, Gagawa automatic na ng bago. yes, Gagawa na. mararamdaman na niya na nawala siya ng blood cells. Automatic siyang gagawa ng bago. So, sinasabi nga namin sa mga donors namin, kung iyahan tulad natin sa makina, para kang na-change oil. Alright, at yan, syempre, again, June 12 to 14, ito po ay 3-day event ng World Blood Donors Day. At syempre, sa Fisher Mall po yan. So, sana po lahat tayo lumahok at makisama sa programa nila. At meron doon, Sandro, blood donation activity. So, sana po dumalo po tayo ulit. Thank you so much for joining us this morning. Thank you. That was Doc Melvin Jude Gatapang, Pathologist, Donor Management Section. Maraming salamat po and mabuhay po kayo.